Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Mia. Sa mga hindi po nakakakilala. Ako po ay anak ng Brother Munding at Sister Gi na kapatid na bunso ng Ate Saleng. Kasi po marami pong hindi nakakakilala. Sisimulan ko po ang aking patotoo nang kami po ay makakilala sa Panginoon. Nung po, ang buhay po namin, talaga pong sasabihin pong, hindi naman po masyadong, ang nanay at tatay ko po ay lagi pong nag-aaway dahil po ang tatay ko ay may bisyo na lagi po silang nag-aaway. Sabi ko po, siyempre po, bata pa po ako. Parang po, hindi ba po kami nakakakilala sa Panginoon? Sabi ko, kung sa nag-wish lang po na sana someday na sumaya naman ang buhay namin. Na walang ganito, walang away, tahimik. Noon po, dumalaw po ang Panginoon sa lugar ng Wawa. Years 1995, 1996 po yun. 1995 po. Bata pa po ako noon, pero natatandaan ko na po yun. May dumating pong mga kapatiran doon. Mayo po sila. Nagpahayag ng salita ng Panginoon. Then, nagkaroon po nag-share po sila. Tapos po, pagka-share po nila, dumating po sa salvation, patanggap po. Tandaan ko pa po noon na pagkatanggap po namin sa Panginoon, na pinalapit po kami sa unahan, na-slain po kami. At that time po yun, siyempre po, wala pa po, hindi pa po kilala ang Panginoon. Talagang napuspos po kami ng banal na espiritu. Hindi po kami makatayo, iyak po kami ng iyak. Hindi po namin maipaliwanag yung nararanasan namin. Tapos po yun, naitayo kami, pinaliwanag po nila sa amin na yun po ay ang banal na espiritu na pumasok sa amin. Yun po, nakita ko po ang kadakilaan ng Panginoon. Hanggang sa nagpatuloy po, nagkaroon po ng gawain doon. Nagkaroon po ng Bible study. Hanggang sa nagpatuloy po yun ang nagpatuloy. Tapos po yun, inanyayahan na po kami na umaten na sa San Guillermo. Na meron po rin chapel. Nagkaroon po ng chapel doon. Patuloy po namin nararanasan yung presensya ng Panginoon. Malakas na presensya ng Panginoon na tumatayo sa lugar na yun. Tanda ko po noon na ang service pa po ng Sister Ocklet at Brother Boy Hill po noon, yung jeep na green. Nasakay po kami doon. Then, pag po tapos na ang service, uwian na, sabi, sumabay na kayo, sabi ng Sister Ocklet. Sabay na kayo sa jeep pa uwi. Then, yun po,
nagpatuloy at nagpatuloy sa gawain ng Panginoon, sumunod po ng sumunod. Then, dumating po yung time na umaahon po rin kami sa Mount Sinai. Yun po, natandaan ko rin po yun. Na tanda ko na rin po yun kasi may isip na po ako na ginigising po kami ng nanay ko na maaga. Sabi po, magsibangon na kayo at tayo'y pupunta sa gawain ng Panginoon. Then, siyempre po, bago pa, naglalakad po kami mula Wawa. Then, nagsho-shortcut na lang po kami sa San Guillermo. Ahon po kami ng bukundok. Pasan-pasan po ako ng tatay ko. Ay po, matirik po yun talagang sunod sa Panginoon. Then, pag nandun na po kami sa taas, nagkaroon din po ng doon, ng chapel. Nagkaroon din po doon, ng gawain. At then, yun po, patuloy na nararanasan namin ng presensya ng Panginoon. Then, baba na naman po, pag-uwi, gano'n naman po. Then, nagpatuloy po ulit, nagpatuloy hanggang sa dumating po yung shaking sa lugar ng San Guillermo po, sa chapel. Nalipat naman po yun sa lugar ng paglabas. Yun po, patuloy kaming sumunod sa Panginoon. Patuloy po ang nararanasan namin nagkaroon din puro ng chapel sa paglabas. Then, tulad din po ng mga bata narito sa atin, naturuan din po ako ng Sunday school. Pinapaawit din po kami sa harapan. Tuwan-tuwa po ang Sister Oclet nun. Tapos po, yun, nagpatuloy at nagpatuloy. Then, isang beses po, Bible study po doon sa paglabas. Nakita ko po sa harapan, habang nagpipreach ang Sister Oclet, patuloy na nagmimensahe. Kanabi po ako ng nanay ko, kita ko po yung ulap sa ibabaw ng Sister Oclet. Kitang-kita ko po yun. Sabi ng nanay ko, bakit ka nakatulala? Sabi ko, Mama, merong ulap sa ibabaw ng tinuturo ko po. Sabi niya, wala naman. Sabi niya, nakita ko yung ulap na sa ibabaw. Kitang-kita ko yun. Kaya yun, nakita ko, tapos sinabi ng mama ko sa Sister Oclet na ganyan nga po. Tuwan-tuwa po ang Sister Oclet na tunay na tumatayo ang Panginoon sa lugar na iyon. Purihin ang Panginoon. Ayun po, patuloy po at pagsunod sa Panginoon, then naranasan ko rin po sa lugar ng paglabas. Yung chapel po doon, halos inuulan ng bato. Habang po kami ay nagsaservice, nagsasalita ang Sister Oclet. Naranasan po namin yung bato sa bumungan ng chapel. Talaga pong lumalaga doon. Pero hindi po natinag doon. Patuloy na nagpuri, nagsamba sa lugar na yon at patuloy na tumayo ang presensya ng Panginoon. Yun po, nagpatuloy po, then nalipat po ulit ang church sa lugar naman po ng Tawawa na po yun. Nagkaroon na po na ng chapel doon.
Then, yun po, patuloy po kaming sumunod sa Panginoon at patuloy nakita namin ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa amin. Tuloy na nakita ko rin po ang pagbabago ng mga magulang ko at lalo na sa tatay ko. Unti-unti, bagamat po hindi bigla hindi instant po na nawala yung kanyang bisyo, unti-unti po nawala. At patuloy na, ayun, nakita ko po, naranasan ko na po yung kapayapaan at kasayahan ng sambahayan namin. Doon nga po sa lugar ng Wawa, nakita po ng nanay po ng Kuya Ricky, ang Panginoong Sus ay tumayo sa lugar na yon. At nakita namin, bagamat ganun po yung sitwasyon ng lugar, na patuloy pa rin pong nakita namin na hindi na wawala yung presensya ng Panginoon dahil sa tinawag ng Sister Oklet sa lugar na yon. At tunay na napakabuti niya sa bawat isa sa atin. At patuloy po kaming sumunod sa Panginoon at nakita ko po ang kadakilaan niya sa bawat isa. Then, yun po, nawala na naman po ulit. Nalipat po ulit ang chapel sa lugar ng mga Puya Tuntoy po. Doon po naman yun. Then, halos pitong beses po umikot na pag-ikot na yon hanggang sa ikapitong beses po na nakita na po may nakita po ang Sister na may naipakita po ng Panginoong Sus, Sister Oklet, yung di ko po matandaan kung sa t-shirt or sa mudguard ng jeep na hindi na kayo maghahanap pa. At tunay, yun po, nagkaroon po ng chapel sa lugar ng Taghangin. At tunay, noong time po yun na nanado na po, hindi na po ako, wala po ako dun dahil isa rin po akong naging ng dambo. Naging missionary rin po ako sa lugar ng Dambo. Kasama ko po ang Brother Boy Hill. Naging rin po ako doon, choir din po ako. At doon po, patuloy na kumikilos ang Panginoon din po sa lugar na yon. At pagdating po ng Sabado, naroon na po kami, mahayo po kami sa lugar ng San Antonio. At doon nga po, ang naging bunga po roon sa lugar na yon ay ang Brother Bobo. At patuloy at nakita ko po ang bunga hanggang sa ngayon sila ay nagpapatuloy sa Panginoon. At yun po, nagpatuloy sa paglilingkod ng Panginoon. Nagpatuloy po kami sa paglilingkod sa Panginoon at doon ko po nakita ang kabutihan niya. Then, yun nga po, nung time po yun, pag galing po namin ng Dambo, galing po ng Dambo, nag-intay po kami doon kasi hindi pa po sila tapos. May nagsabi po sa akin na nandyan na yung yung boyfriend mo, umattend, sabing ganyan. Then, time po yun, nakita ko po na siya po ay kinilos ng Panginoon. Then, yun po nga, natigil po ako sa pagmimisyon at nagkaroon po ako ng asawa at anak. Hanggang sa nakita ko po ang
kabutihan ng Panginoon na tunay na hiningi ko rin po siya sa Panginoon na maging kaisa sa yun po. At patuloy po at patuloy po kaming naglingkod sa Panginoon at hanggang sa kami po ay kinasal, pinunan po ng Panginoon ang lahat ng aming pangangailangan. At yun po, hanggang sa nagkaroon po kami ng anak at doon ko po nakita ang lahat ng pagpupuno hanggang sa lumaki na ng lumaki po ang mga bata at patuloy na naglilingkod sila at patuloy na napapagamit sa Panginoon. Kaya time po noon, marami pong pagsubok, maraming rebuke na dinanas din po ang aming madaming. Subalit, sa pagsubok na yon, patuloy kaming pinatatag ng Panginoon. At doon ko po nakita ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga po, kung hindi ka nire-rebuke, hindi ka mahal. Kaya doon po, nakita po ko po na sa patuloy naming paglilingkod sa Panginoon, nakita ko po ang kadakilaan niya at kabutihan sa bawat isa. Na tunay, na bagamat maraming pagsubok na dumating, patuloy pa rin na tumatayo at patuloy na tinatayo ng Panginoon sa lahat. Kaya, yun nga po, puri po ako nagpapasalamat sa Panginoon at sa kadakilaan niya nung time po na mga bata pa po yung mga anak ko, pumupunta po yung nanay ko sa amin, nagpapaligo sa kanila. Lagi po niyang binabasbas, lagi po niyang inaano sa mga bata na sa Lucas 2 verse 40. Ang sabi po doon sa salita ng Panginoon, at lumalaki ang batang nilalagyan niya po yung pangalan ng bata. At lumalakas at napupuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Doon ko po nakita talagang napakahalaga ng basbas. Napakahalaga yung lumaki ang mga bata sa presensya ng Panginoon. Nakita ko po sa kanila hanggang sa kanilang paglaki na patuloy na hindi ko po maipaliwanag na kung anong mga talentong binigay sa kanila ng Panginoon. Yun po. At nung dumating po na nag-aaral na po ang aking panganay, dumating po yung time na kasi po yung asawa ko ay nagtigil na po ng pag-construction dahil sabi niya magbi-business na lang daw. Then, yun po, sa akin po bilang ina, nangamba po ako. Sabi ko, paano? Anong gagawin natin? Hanggang sa may dumating pong salita na sabi po sa Jeremiah 33 verse 3.
Sabi po niya sabi po doon, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangalalaman. Kaya yun po, binulay-bulay ko po yung salita ng Panginoon. Sabi mo, Panginoon, kami tumawag sa iyo at ikaw ay sasagot sa amin. At patuloy na, yun po, marami pong trial maraming pagsubok sa pag-aaral, lalo-lalo na po sa mga project at libro. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pangbili. Subalit, naroon po ang pagpupuno ng Panginoon. Noong time po yun, pumasok po ako sa school sa lugar ng Morong, ng URS Morong. Nag-apply po ako doon, then natanggap naman po ako kasi yung time po yun, yung maintenance po doon ay aalis na. Mag-a-abroad na po siya. At yun po, talagang eksakto ang Panginoon. Siya po ay laging nasa eksaktong oras. Natanggap po ako, in-interview po ako. Tapos, pagka-interview, sabi po nung principal, sige, kinabukasan pumasok ka na. Kaya nagpupuri po ako, mapasalamat na siya ang tumutugon sa lahat ng ating mga dalangin. Purihin ang Panginoon. Yun na nga po, bagamat po maliit ang sweldo, nagtiyaga po ako. Then, yun nga po, patuloy, hanggang sa tumagal ng tumagal, hanggang yung pong mga bata na palapit po sa akin, siyempre mga bata, sa kanila po, mga elementary at saka high school po kasi yun. Then, yun po, nandun po ako sa CR, naglilinis, sabi nila, Ate Mia, pag-pray mo naman kami, sabi ganyan, na makapasa kami sa research, sa test. Sabi ko, oo, sige, pag-pray ko kayo. Then, yun nga po, pinag-pray ko po sila hanggang sa mga bata ay natuwa, mabalik, nagpapasalamat po sa akin na sila po ay mga nakapasa sa exam at sa research nila ay matataas po ang grade nila. Kaya tunay, bagamat po ganon, na nakita ko po na kahit sa ganon pong sitwasyon, nagagamit po rin ako ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa mga bata. Kaya patuloy po na nagpatuloy hanggang sa nagkaroon na po ng hiring sa university. Sabi ng aming head, mag-apply ka bilang EL. Sabi ganyan. Sabi ko, sige po sir. Binigyan po ako ng form, pinilapan ko po. Naipasa ko po sa HR. At pagkatapos ko pong naipasa, makalipas po ng 1 linggo, may tumatawag po sa cellphone ko, nagre-ring po yung cellphone. Sabi, hello, magandang umaga po, ito po ba si Mia Silayan? Sabi ko, yes po sir, ito nga po. Tomorrow po, for interview po sa HR, punta na lang po kayo. Sabi ko, sige po sir. Kinabukasan na po yun na, interview na po. Ako lang po yung babae dun sa mga interviewin. Medyo may kaba. Subalit, patuloy akong nanalangin, patuloy akong tahimik ako dun sa upuan habang iniintay at tinatawag yung aming pangalan. At
nakita ko po yung kadakilaan ng Panginoon. At sa interview po, maraming tinanong, maraming inusisa. At doon ko po nakita ang kalagahan po talaga ng pananalangin. At doon nakita ko po na sa interview, nasagot ko naman po ang lahat ng tanong doon sa interview ng mga nag-interview po sa akin. Then, patuloy po tapos po nag-intay po ako hanggang sa nakita ko po yung sagot ng Panginoon na pinag-fill up na po kami ng mga requirements na sabi, sige po, mag-fill up na po kayo ng mga requirements ninyo at ipasa niyo po sa HR. At yun po, natanggap na po ako, medyo tumaas na po yung aking posisyon. At ayun po, salamat po sa Panginoon na siya ang napakabuting Diyos na gumagawa sa lahat sa atin. At yun nga po, at patuloy hanggang sa another, and na naman po kasi by step po kasi yun. And nagkaroon na naman po ng hiring. In-applyan ko naman po ay bilang contractual. And then yun na po, hanggang sa ganun po ulit ang ginawa ng Panginoon. At nakapasa rin po sa lahat ng interview at nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa kadakilaan niya at kabutihan sa bawat ginagawa niya sa ating buhay. At salamat po sa Panginoon at ang lahat po ng kadakilaan at kapurihan ay binabalik ko po sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Papasalamat po ako sa Panginoon sa isang pribilehiyo na ako isa sa tatayo sa inyong harapan upang dakilain ang Panginoon kung paano ako binago, kung paano ako dinala sa presensyang ito. Bago po pala ako tinawag ng Panginoon, isa po ako ako'y bunga po na isang crusade. Ewan ko po sa mga dati po, kung natatandaan po yung crusade na iyon. Sa mini crusade po sa Balanti po, noong time pong iyon, inanyayahan po ang bawat isa kung paano tinuro ang salita ng Diyos, nagbahay-bahay. Isa po ako doon na nangyayaan. Kung paano po, nung nagsisimula na po yung krosadang yon, isa po ako sa lumapit. Kasi may pangangailangan po ako sa Panginoon ng time na yon. Sa paglapit ko po, tinanong po ako ng Sister Uclet, ano ang pangangailangan mo? Sabi ko po sa kanya, trabaho. Noong time pong yun, sa pagdalangin po niya sa akin, na-slain po ako in the Spirit. Sa pagtayo po, parang baliwala lang kasi baguhan pa lang. Hindi pa nakikilala si Kristo. Noong time pong yun,
sa pagdalangin sa akin ngayon, mga 2 linggo lang na nakaraan, dumating na yung sagot ng Panginoon sa akin. Madali ang proseso kasi nagpasa ako ng biodata. Noong time na yon, ang Diyos ang nagsettle ng mga pangangailangan para kayo makapasok. Noong time na yon, nakapasok na ako, nagpatuloy. Pero hindi ko pa po nakikilala si Kristo sa aking puso. Noong time pong yon, nung oras na niyang Diyos sa akin, natatandaan ko po yun, April po yun, nung ako'y tinatawag na ng Panginoon. Kapares po nito, April, kasi ito ang time ng Diyos upang mahayag ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga po, nung time pong yun, papatotoo po sa inyo, bago po tinawag ako ng Panginoon, sarado, kandado, katoliko po ako. Kasi po ako, lahi po ng sarado, kandado, na namulat sa maling pananampalataya at paniniwala. Sabi ko sa aking kasintahan, parehas lang yan, niyayayan na niya ako. Noong time pong yun. Pero, ang Diyos, na napakabuting Diyos, na hindi nagbabago. Siya ang kumilos sa akin. Pag ang Diyos ang kumilos sa inyo, walang makakapigil kahit isa. Tunay na naroon sa pag-attend ko po ng Sunday service na iyon sa Tagangin po, unang attend ko po sa Tagangin na iyon. Naroon, tinanggap po ako, nakita ko yung pag-aanyaya ng mga kapatiran. Doon po, sumamba po kami. Naranasan ko po yung presensya ng Diyos doon. Pinakita sa akin ng Panginoon, kakaiba talaga ang ministeryong to. Nating nakilala, nating sa pagpapatuloy ko po doon na sa pagsunod sa Panginoon, sa mabubuting bagay, doon po, naranasan ko po yung bago pa pong lang ang chapel. Sumasambo po kami na pinatototohanan nga po nila, yung chapel po ay ang bubong pa lang po, lambat at saka daw ng niyog. Doon po, bagamat ganyan po, kumikilos po ang Diyos ng may buong kalakasan sa lugar na yun. Doon sa nagpatuloy ng pagpatuloy ng pagsunod, naroon, naranasan ko po, hindi basta lang sumama sa krusada. Naroon din po, dinisiplina rin po ako kung paano sumunod. Noong time pong yun, may crusade po sa lugar po ng Santa Rosa, Laguna. Naroon, Bible study po kung umalis. Naroon po, sa kabaguhan ko po, noong time na iyon, sumunod po ako umattend. Nakita po ako ng Sister Colette. Naroon, sabi sa akin ng Sister Colette, hindi ka pwedeng sumama. Sa aking kaloob-looban, hindi ko naramdaman yung hinanakit, yung pagkokorek, kundi sumunod lang ako. Kasi
alam po sa sarili ko, ang nag-akay sa akin sa presensyang ito ay banal na espiritu. Doon po, umuwi po ako, may isang kapatiran na nagsabi sa akin, nagpayo sa akin, hanapin mo muna ang mukha ng Panginoon. Saliksikin mo ang banal na kasulatan, manalangin ka, basahin mo cover to cover ang Bible. Nung ginawa ko po yun, sa kaloob-looban ko, may krusada naman po uli, nung time na iyon. Doon, nung nakita ko ng Sister Colette, tumawa lang siya. Nginitian ako. Sa aking kaloob-looban, nakapasa ako. Doon, sa pagpapatuloy ng aking journey, sunod ng sunod lang, doon po, nagsalita na naman ang Sister Colette dito sa harapan. Noong time pong yun, gumagawa po sila ng chapel sa lugar po ng Pangasinan, sa Sual po. Noong time po yun, hindi pa po ako nakakasama doon. Nung natapos po yung 2 linggong yun, umuwi po sila. Sumunod po, tumayo po uli ang Sister rito. Sabi ng Sister Colette, kayo'y maghasik. Sino ang may mga talento dyan? Sa kaloob-looban ko. Hindi ko mawarian. Doon po, isa po ko sa sumunod sa lugar na iyon ng Kalbo Manggantarin. Doon po, sa pagsunod namin doon, ang nakita ko po roon, yung pagkakaisa, yung unity in the spirit. Kung paano po, kaya ko po sinasabi sa inyo, naroon nagkakaisa, may kagalakan, kakatuwa. Noong time pong yun, nung unang araw po roon, Lunes po yun, doon po, pagkatapos po noon naming maghapong nagtatrabaho, pagdating po ng hapon, kami magbibihis. Doon po, attend po kami ng crusade. Gabi-gabi po yun. Doon ko po naranasan yung walang pagod. Kasi naroon ang banal na presensya ng Diyos. Naroon ang pagkakaisa. Naroon, patuloy kaming sumunod sa lugar na iyon. Iyon ang pinatutotoo ko po sa inyo kasi iyon po ang naging karanasan ko sa aking buhay. Na sa aking buhay ay parang sa pagsunod roon ay supernatural. Hindi ka makakaranas ng pagod. Kasi alam mo sa sarili mo, ito ay gawa ng Diyos. Kaya nga, sa pagpapatuloy po ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa aking buhay, na sa aking pagsunod, doon po, noong time pong yon, noong pandemic, nakaranas po ako ng di mawariang karamdaman. Noong pandemic pong yon, doon po,
1 taon po akong inuubo noong time pong yun. Ang naging susi ko po, hanapin ang mukha ng Panginoon. Kung paano nagpauna na ang Diyos para bago mo maranasan ang pagsubok na iyon, nagpauna na po ang Diyos. Nais ng kaaway na yung minimisahe ng Sister Rocklet sa cycle of defeat, nagpupumilit ang kaaway na ipasok ako doon. Pero isang bagay ang alam ko, bago mangyari yun, ang pandemic na yun, nagpauna na ng Diyos. Doon, sa aking pakikipaghanapan sa Panginoon, ang salitang ipinarating niya sa akin at pinanghawakan ko at nabuhay sa akin ay Jeremiah 33:3. Sabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y ay magpapakita at ako'y ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nalalaman. At dinugtungan pa niya ng salita niya sa Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka o aking tutulungan ka o aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Yun po yung mga salitang pinanghawakan ko noong time na yon na kaya nga po sa lahat ng ito, nagtitiwala at sumasampalataya ako sa Diyos. Kung paano may isa na naman pong pagsubok na dumating sa aking buhay. Kung paano, nung pandemic rin na yun, isa sa sambahayan ko. Ito yung kapatid ko po. Nais ng kaaway na siya'y patayin. Kung paano kinarnap yung kanyang tricycle. Nung time pong iyon, tinutukan po siya ng baril. Yung baril po ay kinalbit po niya, hindi po pumutok. Kung paano, nung time na yon na naikikwento niya sa akin, yung nangyaring iyon, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Napakabisang dalangin na palaging isasamo natin ang banal na dugo ng Panginoong Hesus. Noong time pong yon, yung kapatid ko, hindi mawarian ang gagawin. Nakita ko isang gabing hindi nakaparking yung kanyang sasakyan sa garahe. Doon, tumayo ako bilang tinawag ng Panginoon upang idalangin. Noong time pong yon, gabi, lumapit po ako sa Panginoon, dinalangin ko po, kung paano narinig ko rin po na nagsalita ang Panginoon sa pamagitan ng aming Sister Rocklet, kung paano naranasan niya sa kanyang buhay na hindi ko maano kung na-snatch ang kanyang bag o lilaslas. Doon, nanalangin siya sa iba't ibang wika. Noong time pong yon, noong gabing yon, nanalangin po ako sa iba't ibang wika. Doon, sa aking pagdalangin, nakita ko ang kabutihan ng Diyos sa kinabukasan. Pag sumampalataya ka, hindi lang basta sasampalataya ka, kailangan mo by faith
a-action ka pati. Doon sa aming paghahanap, nung tricycle ng kapatid kong yon, doon, nasa San Jose, Antipolo kami, naghahanap. Noong time na yun, kasama namin ang kapatid ko sa naghahanap kami. 2 tricycle kami naghahanap noong time na yon. Doon, nag-text ang kapatid kong bunso. Sabi ng kapatid kong bunso sa amin, nakita na yung tricycle, naroon sa Taytay, sa may Tikling. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Doon, nakapart siya, parang sariling part niya. Naroon, nakapadlak yung manubila, yung susi, iniwan nung carnapper, naroon, nakalagay sa U-box. Ganyong kabutihan Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah! Woo! Woo! Doon, pinagtagumpayan ng Panginoon. May dumating na namang isang pagsubok sa aking buhay noong time na yon. Noong time na yon, araw ng linggo, doon, sa pag-ater ko sa aking asawa, kung paano doon nagsisimula yung online service sa lugar ng Tagangin. Sa pag-ater ko sa aking asawa na yon, doon, limitado pa lang ang nakaka-attend. Doon, sa pag-uwi ko, doon, nais ng kaaway na kunin ang aking buhay. Kung paano, noong time na yon, binangga ko ng rumaragasang jeep. Doon, kabuti ng Panginoon. Binangga ko, sa pagbangga sa akin, bumangga ako sa jeep. Doon, iningatan ako ng Diyos. Maraming pag-aayos. Noong time na yon, sa aking puso, panatag lang. Kasi, nais ng Diyos sa akin, maging panatag lang noong time na yon. Nagagalak ako, nasettle lang, naayos ang pag-uusap na yon, doon, yung jeep na aking nabangga, ay isa palang backslider. Dumating sa kaloob-looban ko, ito ang purpose ng Diyos. Siniraan ko po siya ng salita ng Diyos kung paano ilang beses niya siyang na-aksidente. Noong time na yon, sabi ko sa kanya, magbalik ka na sa Panginoon. Kung paano marami ng pagsubok sa iyo, ninanais ng Diyos na ikaw'y makabalik sa Kanyang presensya. Sa aking pag-share sa Kanya, sinabi ko sa Kanya, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Siya ay hindi nag-atubili na tinanggap ang Panginoon noong time na yon. Noon, tinanggap niya ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Bumalik kami roon sa kanyang jeep. May 3 pang kaluluwa doon. Sinerang ko rin siya ng salita ng Diyos. Tinanggap nila ang Panginoon. Doon, ang kagalakan, nagmumula sa aking puso, ay nag-uumapaw. Kasi, iyon ang plano't layo ng Diyos sa aking buhay. Kung paano sinabi niya, go we to preach the gospel. Kaya nga,
Nagpupuri at mapasalamat ako sa Diyos na nakasama ko sa isang tawag na ito ng aming Pastor Boy. Kaya nga, sa Diyos ko lahat, ibabalik ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan sa tanging pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Sasabihin ko sa iyo, kay Mia, congratulations. Yo. Congratulations. Hindi ako tatayo kahit sandali kasi narinig ko ang pangalan ng ating Sister Oclet. Hindi ko naman sabihin lahat ng isinulat ko, kaunti lang para kayo huwag mainip. Kaya na tayo, tapos habang nagsalita si Leonard, naalala ko si Adonai. Adonai, pwede ka mang missionary. Where are you, Adonai? Adonai, where art thou? Pamunti na ng masama. Sabi ko, ang mga boses niyo pwedeng panghuli ng maraming kaluluwa. Tamo, nakahuli ng kaluluwa si Leonard. Ang mga wise, ang mga pantas ay nakakahuli ng mga kaluluwa. Don't worry, kapraso lang. Ganun niya, inyong laging ipapaibaw ang Diyos, ang siyang laging top. Pero more practice pa at maaaring maging evangelist ka rin, Leonard. Narinig ko kasi kay Mia ang bahagi sa kasaysayan ng Morong. Tunay, palipat-lipat hanggang sa umabot sa ikapito. At sa ikapito, naalala ko ang sabi-usapan sa kanila, Haring, may narinig akong salita ng Panginoon, hindi na kayo maghahanap ng iba pa. Hindi na kayo maghanap na iba pa. Yung ikapito, diyan sila. At hanggang ngayon, doon natatag ang church na inanda ng Panginoon para sa Maranatha, Peter Club of the Philippines branch. Purihin ng Panginoon. Bahagi lang sa paglabas. Paglabas nga ba hindi? Yung unang-una, doon sa chapel na yan, lagi nagliliwanag. Yung lugar na Wawa, meron mas higit sa nagliliwanag. Si Kalinda, natandaan ko no, may na-share noon, hindi ako nagkamali ng alaala ko. Nakatingin siya, tinitingnan niya ang chapel sa Wawa. Binakita siya ang isang lalaking nakatayo sa mukha na, at ang chapel nagliliwanag. Pero wala pang tao sa paligid. Ayaw wish siya. Alam niyo kung hulugan nun? Ang Panginoon maaga pa, nag-iintay na sa atin. Para, sino kaya maagang darating? May record niyan sa langit. Lagay ko ang first comer, may mga reserve na reward yan. Tihiling, nahuhinga ako ng isang linggo. Never mind the weather. May libre tihiling. Ngayon, sa paglabas, nagsasalita ang Sister Oclet. May ulap sa ibabaw ng kanyang ulo, nagliliwanag. Ito ang kakulangan ko last Friday. May nagsabi na nakaranas sa ating Feast of the Passover. Habang nagsasalita ang ating brother Nep, may nagliliwanag sa kanyang ulo na, napakaliwanag sa ulo na. Kaya ang sabi ko, tunay at patunay na pinagtutunay ng Panginoon ang pagkatawag at pagkaasa na ito sa ating brother Nep. To God be the glory. Maraming ganito, narinig nyo, at siyang bahangyang yan. Kaya hindi maaaring sabihin ito. Numurong sana, naalis siya. At lahat ng naroon, nagliliwanag tayo lahat. Lahat tayo ay tunay biniyana makasama ang Panginoon sa lugar na ng Morong. Hindi ko malilimutan yan. Kumbaga, yung ang presensya ng Panginoon, heavy. Ang bigat, ang galing. Hindi mo kayang
Sampitin pang ibang mga ginawa ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Kayo man, alam ko, meron din kayong patotoo dyan. Kasi ang sasayanin niyo mukha, kakatuwang kayo. O isa-isayin ko kayo, napakarami niyo magpapatotoo. Humuhugong talaga kayo sa loob ang lakas ng pagkakauga sa atin. Nililindol. Di ba Mount Sinai, lumaba ang Diyos Ama doon. Yumanig ang paligid. Kaya, purihin minsan pa natin ang Panginoon. Hallelujah. Isa pa, sabi na Sister Oglet, Kauring, may nakikita ako. Ang daming pira. What is pira? Dinero, datong, dollars, pounds sterling. Isip na kayo. Alam nyo, ang sunod doon, breakthrough. Basbasan nyo yung mga anak. Huwag nyo kakagalit ng mga anak nyo. Huwag nyo share mo na ng mali salita. Sa halip kahit anong gawin ng mga anak natin. Sabihin pa natin, pagpalaan nyo lalo yung mga anak. Ito kinumiya eh. Sabi na, abang binabasbasan, pinapaliguan, binabasbasan naman ni Ging, kaya mga anak. At ano yung resulta? Wala akong nakitang barumbado sa mga anak ni Mia. Tama ba, Ellie? Tama ba, AJ? Mahal niyo ba mga nanay niyo? Mga anak, mahalin niyo ang inyong mga magulang hanggang pagdating ng Panginoon. Oh, glory! Kaya nga, sabi sa kanya, Leonard, bakit ka narito? Uwi ka. Bakit ka narito? Uwi ka. Naku, mabuti na lang hindi si Leonard masunurin. At talagang gano'n ang dapat gawin. Pag nagsabihan ka ng gano'n, saliksigin mo na sarili mo, kasama ang banal na kasulatan, at iba ang Diyos. Ang God's Word ang maglinis sa ating mga kaluluwa. Ang Spirit, ligtas na yan. Naborn again tayo eh. Ang hindi pa ligtas, yung soul natin. Bakit? Kasi yung emotion natin ba? Baka hindi pa kayo lubos. Sabi nga ng ating brother, Jerry, baka yung natapakan tubig ay hanggang bukong-bukong pa lang. Kailangan tubig na yun nila lang ay lampas ulo na. Ibig sabihin, read your Bible every day. Ang Bible, ang laking bagay na nagawa sa atin yan. Kaya minsan pa lahat ng re-review, ang sakit Leonard na, mabigat, hindi ka pwede rito. Di ba, Leonard? Pero positive pa rin si Leonard. Kaya nga, minsan pa, ang kagalakan ko, hindi sa gusto magsalita. Panginoon, hindi handa magsalita, pero hindi ko nga. Narinig yung pangalan si Robert, naalala ko yung kulang ko noong last Friday. Mga kapatid, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Hanggang sa katapusan, magpatuloy, magtapat. Sa kataas-taasan Diyos na nagmemeri ng langit at lupa, nagliligtas sa atin sa bayan makaway. Di ba? Never, never doubt the Most High God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah!